Filipino horror film na napanood ko, siguro yung mga Shake, Rattle, and Roll. Lalo na kapag pinapalabas, yung season ng pinapalabas yung mga ganong pelikula. Very siya, parang nakasanayan na ng mga Pinoy na manonood ka ng sine kasama yung family mo, yung friends mo. And at the same time, parang iba-ibang story siya na laging merong touch of pagka-Filipino. And plus factor pa kapag yung nasasamahan ng talagang heritage, tradition natin, yung gano'n. Nakakatuwa rin marinig yung mga nagsisigawan sa sinehan. Siguro, yung isa dyan, yung Pasahero, nasa Viva 1 yan, panoorin niyo po. Nocturno, nasa Prime Video naman yan, panoorin niyo rin po. Tapos yung Feng Shui, kasi classic. Number 4, Post House. Number 5, panoorin niyo ulit yung Post House. Okay, ang Post House ay storya ng magtatay. Ako at si Silvia Seven. Na sila, they came from a very film-oriented family. Kasi yung talagang lolo ni Rhea, yung character ko, isang director, tapos yung tatay ko, editor. So, itong Post House, very siya. Makita niyo yung difference ng paggawa ng pelikula noong unang panahon at syempre yung panahon ngayon. As in dito, kung makaka-relate yung mga parents nyo, yung mga lolo-lola nyo, kasi as in literal film reels, moviola, yung pagsa-splice ng mga film reels, makikita natin yung, kumbaga it's a film within a film. At yun, na kung gaano ka-convenient yung pag-e-edit ngayong panahon ngayon, ganyan. And syempre, rin siya, yung story din, yung lesson is that sometimes you have to really deal with what happened to your past para mas mapanatag ang life mo sa present.